kalaban namin si Sarah. Oo. Wala siya sa isa. Sabi kanina yun. Oo. Tsaka nagsalita ang Pangulo, di ba? Kilala ko yan. Si Bato. Oo. Doon, lahat ng speech ng Pangulo, yun ang pinaniniwalaan ko. Kami may panawagan. May panawagan. Kaya may tiwala siya kay Senator Bato. Ano ba panawagan? Basta sinabi ng Pangulo Duterte. Pres, ayan, yung bodyguard siya kay Banji. Ayan po yung ano, yung pogi na vlog. Nakikita naman, nalalaman naman kami ginagawa. Siguro naman, Dapat mabigay. hindi naman siguro, naramdaman mo naman siguro kung ano yung ng ating Pilipinas. Oo, binoto ka namin. At masaya din kami, pero mas maganda siguro na bigyan naman. Sa 2 taon po ni Mr. President at ni Pangulong Duterte, yun po yung pagkukumpara nyo, ma'am. Ano masasabi nyo? Mas Pangulong Duterte natin ay talagang kinarabaho talaga ang Pilipinas. Yes. Hindi siya masyado sa hindi siya masyado sa ibang bansa. Kasi ang Pilipinas talaga ang Tinutukan. ginawa niya talaga para magkaroon tayo ng kalayaan at saka maging mag-peace of ating person. Malaki ang natulong sa mga tao. Maging peace talaga tayo din. Diba? Saan pa po kayo napula niyan, mami? Ha? Saan pa po kayo galing yan? Magaling na naman po, Imos. Galing sa Imos. Kami, Wow, taga-Cavite ka man, pareha tayo. Imos, may mga natatanggap po ba kayo ayuda doon, ma'am? Ayuda from the national government. Sa ating SWD natin. Ay, wala nga. mayroon naman siguro sa iba. Meron sa So, sa iba. amin, hindi kami nakakatawa. Sa inyo, hindi kayo nakakakuha. Okay, kay Sarah, talagang malaki ko. May 10 kilong bigas. Tapos Wow. mayroong nasa tahon. Debit. Oo. Nakatikim kami. Galing kayo, ma'am, hindi sa Duterte. Galing sa OBP natin. Talagang, siyempre, kung kayo po ang tatanungin, ma'am, paano nyo, ano masasabi nyo sa Office of the Vice President, yung pagtatrabaho po nila, yung pagbibigay ng mga ayuda, tuloy-tuloy naman po ba yan? tuloy-tuloy yan kasi hindi nila talaga tinipigilan na maibigay na sa mga taong pangailangan. Lalo-lalo na ngayon sa ganitong panahon natin. Dami na nagugutong, maraming mga tao na ngailangan, lalo sa mga diphtheria. Namigay kami, ating mga kababayan ng mga Muslim. Nag-assess kami, nagbigay kami sa ito lang, nakaraan ng linggo. Kasama po kayo sa mga... Kasama kami kay OBP. Alam mo, lagi tayo present. Ito po kumpara natin ng mga panahon po ni former President. Ito po kumpara natin ngayon. Palagay mo, ano yung difference? Ayan kay President Digong, sa panahon niya noon, sa ating presidente, napakaganda ang ating disiplina sa mga tao. Kita mo, wala, peace tayo noon. Ikumpara natin sa ngayon na parang bumalik ulit ang addiction, ng mga krimen, dahil hindi na makontrol ng masyado ng ating generasyon. Ma'am, kayo po ba kasi ito, umuugong na rin to, no? Kumbaga, sabi ko nila, papasukin nila yung ICC. Tanong ko po, kayo po ba ay pabor nung ginawa ni former President Rodrigo Duterte, yung war on drugs? Kasi yung war on drugs kasi yun talagang paborak ko. So sa nakontrol ang mga tao, no? Mas maganda ang naging resulta sa ikumpara natin ngayon. Nag-organize din po yung kabila, sabihin natin yung mga Marcos Riles, nag-organize din sila ng rally. Actually, sabi nila, di ba nagkaroon sila ng rally? 6 ba yun? Nung 6 yata yun? Baliktad. Nung 6. Hindi, kumbaga, nung nagkaroon sila ng rally dito nung 6, wala naman tao masyado. Kumbaga siguro mga almost 100. Pero may coming daw sila na rally, this coming 17, na kung saan sa liwasang Pilipinas, panawagan daw man nila ay mag-resign si Sara Duterte. What is your opinion about it? Ay, sinakita naman natin ngayon ang programa ni Sara. Napakaganda na, lalo na sa mga kuha ng kailangan, para binibigay talaga ang dapat ibigay sa kanila. Oo. Maganda. Patuloy na nagiging number 1. Actually, nung unang labas pa lang ng survey, number 1 na si Vice President Sara Duterte sa most trusted sa mga government official. Pero sa palagay nyo, ano yung dahilan? Bakit nila ginagawa ito? Na gusto nila mag-resign si Sara Duterte? Mga iba nga kasi, mga balimbing naman ng iba kasi kung saan may pera doon sila, hindi nila kita yung gawa.
importante kasi may magandang nangyari sa atin dito sa Pilipinas. Hindi na yung pira-pira. Kailangan natin ipagkaroon natin sulong. Ma'am, isa din po ba kayo sa sumuporta noon sa iyo? Yes, number one, sa unity mo. Sabi ho ng mga kabila, ang mga Duterte daw umano, ang dahilan kung bakit nagkaroon ng hiwalayan ang Marcos Duterte tandem. Sa palagay niyo po, ano ho ba yung dahilan na nakikita niyo kung bakit nagkaroon ng umpugan itong dalawang magkakampi na ito na maparehas pader ho sa ngayon? Ano kasi ang nangyari dahil ang mga supporters naman ang nag-aaway, sila naman hindi yung nag-aaway. Kasi at saka may pumapasok kasi ng mga ng mga ibang grupo. Kaya nagkaroon ng tutugan ang dalawa. Pero sa harap pa rin tayo. Sa harap pa rin tayo. Umuugong pa rin po hanggang sa ngayon na kung saan, sabi ni former President Rodrigo Duterte, may posibilidad na siya tumakbo this coming election 2025 bilang senador. Kung siya tumakbo, sa palagay niyo po, ano ho ang inyong opinion? President natin? Oh yes, tatakbo siya ng senador. Ano ho yung opinion niyo? Payag po ba Pwede kayo? naman. Pwede. Pwede naman. Maging siya sa atin. Bumalik siya. Pwede pa natin siya hanggat malakas pa. Kasi nakita naman natin ang ginawa niya pa. Pwede siya maging senador. Kayo. Tanong kayo? Sige, tanong ka, Marvin. Sige, ma'am, hanggat nandito pa, hanggat maya, darating kayo eh. Ano masasabi mo na sinasabi nila na pupunti na lang ang dinis? Ano mo masasabi mo sa ating naman na kalaban ay pupunti na lang ang dinis pero ito ang dami pala. Ay, hindi. Ang dami. Wala mga nakaraan po ng puro tayo nito. Talagang Makikita ko doon sa survey natin sa Kali Survey na sabi nila bakit mo ginising nito na dinis. Lalo na sa upload at saka dito, kami pa na dito. ay, kasi na nga. Nagkita nila noon yung team, pero ngayon nagkita nila na talagang nilalaban talaga sa Sara. Paano masasabi mo doon sa sinasabi nila limitin ulit ng BBM at saka pampaluslos at saka ibang mga dating kaaway. Hindi na makikililag. Nagdagdag po yung rena sa Sara. Pero sabi na interview din sa nagbigat na kahit ano mangyayari, hindi nila kayang tibatin ang Inday Sara. Yes. Mayroon lang talaga dapat tinaya nila sa eleksyon. Pero paniniwala na natin. Mananalig. Ma'am, bali mo ako doon na bali po sa ngayon, lumabas na kasi yung PDLX. Sa kanya po, ito, itong tinanong din si PBBM, ano ba yung opinion mo about ito? Dibaga, nailito kasi po dito, hindi pangalan niya kasi nakalagay dito, pero tinawanan niya yung media. Sa palagay niyo po, ano yung pinakadabis na gawin ni former, ni Bongbong Marcos, President? Sabi nila, Ibigay na lang niya kasi nga. Meron kasi magsalita ng tapos Bigay na lang niya kay Inday Sara. Kasi sa totoo lang talaga, dapat si Inday Sara talaga ang naging presidente natin. Kaya lang pinagbigyan niya lang. Kaya siguro pwede na rin niya ibigay ngayon. Yan yung hiniling ng buong sambayan. Bukas. Ayan po mga kababae natin. Okay na po, ma'am. Maraming salamat po and magandang umaga. Idea.